Ay manalangin. Dakilang Diyos. Para alam nila ito. Maraming salamat po ngayong gabi. Binigyan kami muli ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Panginoon, ito po ay talagang napaka-sensitive na topic. Pero wala po akong karapatan na ito itago. Sapagkat ang katotohanan ay dapat malaman at ang katotohanan ay magpapalaya po sa amin. Kaya Panginoon, pagkalooban kami ng karunungan at kaalaman at puspusin kaming lahat ng Espiritu Santo at sa lahat na makikinig, Panginoon, at maaabot ng aming Facebook Live, Panginoon. Ang aking dalangin, O Jesus of Nazareth, pwede po ba na tatanggapin nila ito, na maunawaan nila, Panginoon, at hindi masasayang ang butil ng katotohanan at hindi babalik sa inyo, Panginoon, ng walang kabuluhan. Pagpalain kami, Ama, sa pag-aaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen po. Ang Pilipinas po, mga kapatid, ay marami po mga pag-aaral, maraming karanasan, maraming mga experiences tungkol sa mga apparition. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, ito po ay isa sa mga gawa ng Diablo. Ito po yung tinatawag nating part ng spiritualism. Kung maaalala natin yung lumabas po, no, sa bibig ng palaka, no, mga kapatid, ay 3 palaka. Ito po, mga kapatid, ay sa bibig ng beast, ano po, masasabi natin na ito po ay gawain ng kaaway. So, tingnan natin, 1948. Excuse po. Itong ating 21 years old na si Teresita Castillo, sorry po ha, ay nakakita daw po siya, mga kapatid, ng mga petals of roses. At doon sa petal ng roses na yun, mga kapatid, ay meron pong naka-imprint, no, na mga characters ng Sacred Heart of Jesus, the Holy Family, the Virgin, the Child, Joseph, and Jesus. Doon po sa petals ng rose. At ito po yung nangyari raw po sa Lipa, Batangas, no? At ito po, mga kapatid, ang petals, no, na pinakita po. At sinasabi po na sa taon ding iyon, sa pagkaraan po lang ng ilang araw pa po, ay muli daw pong naranasan ng mga tao sa buong Lipa, Batangas na nagpakita daw po ang mahal na birhen at sumabog daw ang napakadaming petals ng roses na ang nakapagtataka, no, doon sa nakuha na petals ng rose na yon na sumasabog kung saan, mga kapatid, ay yun nga po, merong Holy Family of Jesus, Sacred Heart, at kung ano. Ito po yung ito yung petals na ito, mga kapatid, yung petals na yan, no? At yan po ay nangyari anong taon, 1948 po, no? At ngayon po ay nasa 81 years old na po, 83 na po itong si Teresita Castillo, at umalis po yan sa pagmamadre. In fact, ang Channel 7, wala po akong TV, no po, pero na talagang siyempre sa ating pag-aaral, pagbabasa, ay na-picture po ang documentary po, no, ni Sandra Alejandro Aguinaldo, no po, itong si Teresita Castillo, tungkol doon sa kanyang vision na pinakita sa kanya ng Virgin Mary at yung mga petals ng roses. At dahil doon, na-persecute din po ito, sapagkat ang paring naka-assign doon ay hindi mapaniwala, sabing ganan. So, umalis siya sa kanyang pagiging isang madre, no? Sapagkat marami po mga batik na siya. Po, nangyari yan, ano? Pero mga kapatid, during the time naman sa Mindoro, ay mayroon another apparition na nangyari between 1966 at 1972. Sa burol po ng Cabra Island ng Lubang, Mindoro, ay nagpakita raw muli po ang isang Virgin Mary. At
At ang Blessed Mary nito mga kapatid ay nagsabi na, ako ang ina ni Jesus. Kayo ay mag-praise ng rosaryo at gumawa kayo. At kayo ay magsisi ng inyong kasalanan sa paggagawa ng mga penance. Alam niyo naman po yun, di ba? Hindi pagsisisig, Panginoon patawarin mo ko. Kundi ang sinasabi, magdasal kayo ng rosaryo at kayo ay mag-penance kayo. Mga kapatid, yun ang sinasabi po nitong Virgin Mary Ro ito, no? At ang tawag nila ay Mother of Immaculate Conception, no? At doon po mga kapatid, in a succeeding visitation, 7,000 mga kapatid, noong 1968 ay muling nagpakita ang Virgin Mary na ito mga kapatid. At sinasabi po mga kapatid, hindi ako may sabi, ang araw daw po ay bigla rin ng iba-iba. Biglang napakasikat ng araw na matinding matindi. At may para ito nagda-dancing nagda-dancing daw po yung araw. At pagkatapos po mga kapatid ay parang nakakita sila ng parang tongue of flame. Doon sa lugar na iyon mga kapatid, sa burol na iyon, na burol. At nandoon po mga kapatid ang napakadaming tao para raw po makita nila ang Immaculate Conception. Alam niyo po ba ang meaning ng conception? Pag sinabi nating immaculate, mga kapatid, ay hindi na kailanman siya nanganak sapagkat hindi nila tinatanggap na si Joseph at Mary ay nagsama at nagkaroon ng maraming anak. At alam natin na sa Bible po yun mga kapatid, no? Alam natin napakarami po sila naging anak. Ay hindi nila ito napaniwala mga kapatid. Kaya sabi nila, ayan, nagpakita ng mahal na birhen. Kaya tayo gumawa na. Ito yung hills na burol po mga kapatid, 1966, 1968, naulit daw po mga kapatid. At ito yung mga batang nakakita doon sa burol ng magpakita daw ang mahal na birhen. So, nung nagsalita ang mga bata hindi nagsisinungaling yan. Sabi nila, kaya maniwala tayo. Kaya muling naulit mga kapatid noong 1968, muli raw nagpakita ang mahal na birhen at sinasabi muli, magdasal kayo ng rosaryo at kayo gumawa ng penance sa inyong mga kasalanan. So yun po ay naganap sa Lubang, Mindoro. Ang isa pa po mga kapatid noong 1989 to 1993, alam natin mga kapatid, ito'y dinumog ng maraming tao sa lugar po ng Agoo. At alam nangyari mga kapatid, doon sa Agoo, umiiyak daw ang mahal na birhen ng dugo. At maya raw, nung wala na raw po ang dugo sa mata, lumalabas naman do ang dugo doon sa mahal na birhen na statue doon naman daw po sa ilalim ng kanyang paa. Umaagos daw po talaga ang dugo. So ito po mga kapatid, sapagkat ako ay buhay na sa lugar na ito, marami at ako po mga kapatid, at that time ay nakakabasa tayo na mas marami pa po, no? So ang ginawa po natin, sapagkat kailangan natin pong verified, no? At alam namin, hindi naman totoo talaga yun, no? Nagkaroon po ng pag-aaway-away sapagkat dinumog ng tao yon, libo-libong tao araw-araw doon na natutulog at napakalaki po mga kapatid na drum na kung saan ay maghuhulog ka ng anumang, alam mo na, pera, talagang drum po talaga at para lang makakuha ng kaprasong ng dugo doon sa paa at kaya sa mukha ng mahal na birhen dahil ang kanilang paniniwala kapag nakakuha ka ng kaprasong dugo, konting dugo lang, patak ng dugo ng mahal na birhen at ilalagay daw po sa panyo at kung saan mo ipapahid yan, kung ikay may cancer sa breast, may cancer ka sa ganito, gumagaling daw. Yun po ang kanilang dinumog ng napakadaming tao ito mga kapatid. Pero nagkaroon po ng pag-aaway doon sa pagitan ng nagmamanage, ng nag-umiiyak ng dugo at nagpapawis ng dugo sa paa. Yung rebulto. Nag-away po mga kapatid sa pagitan ng dalawa, nagmamanage nito. At doon nabuking mga kapatid na ang mga, ito napapakita ko sa inyo, ay ang kanilang ginawa mula po doon sa likuran ng rebulto po mga kapatid at doon din po sa may bandang paa ng rebulto
ay nilagyan nila ng maliit na hose mga kapatid na hindi mo makikita. At pagkatapos po ay yung mga pumapatak na dugo ay hindi po talagang natural na dugo at hindi totoo. Fake po ito, fake mga kapatid. So ang tanong, ano nangyari doon sa Lubang? Ano ang nangyari doon sa Portugal, Lisbon, kaya tinawag natin Lisbon. Sa Lisbon, Portugal, naganap din po ang apparition, no? Ang pangalan ay Fatima naman. So, paano po nangyari? Ito ba'y po pwedeng sabihin natin totoo ang apparition? Sa palagay niyo, may iba bang kapangyarihan na masasabi natin, sabi ng ating mga debotong kaibigan sa labas, aba, ay mahal na biri nga nagpapakita eh. Ano ba ang pakialam ninyo? So, ang tanong, tatanggapin ba natin yan? O ano ang sinasabi ng Biblia? What the Bible teaches us, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, simply because there is no light in them. So mga kapatid, at kita natin, ang lahat ng mga bagay-bagay na katulad nito, ay masasabi natin, ang mga miracles bang ito ay galing sa Diyos? O can the devil also work miracles just like that, mga kapatid? So, ang healings ba na yun ay talagang ang Diyos ang nagpapagaling? O meron bang mga nagpapagaling, mga kapatid, naggaling sa dyablo? Diyan po sa kahabaan po ng 13 papunta ng Naik, ay daan-daang mga sasakyan ang nariyan. Dinudumog ang isang manggagamot na kung saan ay nagpapagaling daw ng iba't ibang klaseng karamdaman at kung ano-ano pa. Marami tayong nababalitaan mga kaibigan, mapaluso, mapamindanao, mapabisaya at saraang karatig ng bansa ng Pilipinas ay iba't ibang klase po mga healings ang nagaganap. Ito ba'y mangyayaring galing sa Diyos o po pwede rin itong magawa ng dyablo ang magpagaling? So mga kapatid, ngayong gabi, paano natin malalaman na ang mga miracles nito, ang mga apparition na ito, itong mga vision na ito, mga kapatid, ay saan puwersa at kanino nagbubuhat, mga kapatid? Yan po ang ating pag-aaralan. At paano natin malalaman na kung ang miracle na yon ay galing kay Satanas at galing sa Panginoon, mga kapatid? So, ang mga counterfeit bang iyon ay galing talaga sa tunay na espiritu. Katulad pa nga mga kapatid, hindi ako naninira. Si Benny Hinn, ano po? Hinn. Siya po mga kapatid ay lumulutang po yun sa ere. Umaangat po ang kanyang paa. Kapag po siya po ay isang pastor ng Pentecostal. Foreigner po ito. Indian, ano po? At pagkatapos po, maya-maya po, aangat na po ang kanyang paa, kanyang katawan sa lupa, mga 6 inches to 10 inches. At kung ano man, ihahagis niya ang kanyang kot, lahat ng mga mahagisan nito, para silang mga patay na natutumba, mga kapatid. At maya-maya, gugulong na, nag-i-speaking in tongues na, at iba't ibang mga kapatid, napakadami po na masasabi natin na ito ba ay galing sa Panginoon? At makikita natin sila'y nagpapagaling na may mga sakit. Ang mga pilay ay nakakalakad. Sabi nila sila'y may cancer, sila'y may bukol. Ako'y nakasaklay, ako'y naka-wheelchair. Eto, dumating si Benny Hinn, dumating ako dito, pinagaling ako ng tunay na lingkod ng Panginoon. Ito'y isang propeta. Mga kapatid, maraming counterfeit ang paaway. Sapagkat alam natin paano po mapapaniwala ang mga tao na yan ay sa Diyos at kay Satanas. Sa anong mga kaparaanan natin ito masasabing sila po'y ma-persuade natin ng Biblia ang pag-aaralan. Sapagkat alam natin marami po mga false prophet, mga false na mga guro, mga bulaang guro, bulaang tagapagturo, bulaang mga propeta upang ililigaw ang marami, mga kapatid. At alam natin, amin natin mga kapatid, ang mga Pinoy ay mahihilig po sa miracles. Ang mga Pinoy ay mapaniwala sa mga bagay-bagay na mga pamahiin, pero hindi po nila binibigyan ng diin na
thus saith the Lord. Ano ba ang sinasabi ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid? The very foundations of our faith, mga kapatid, is what the Bible teaches us. Mga kapatid, yun ang pinakamahalaga po sa lahat kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat maraming bulaang propeta, bulaang guro, bulaang magpapagamot, bulaang naggagawa ng himala, bulaang nagsasalita ng iba't ibang wika, mga kapatid, na ito'y hindi maunawaan, na kahit ang mga sociologists, ang mga anthropologists by the name of Eugene Naida ay kanyang ginawa, mga kapatid, ay kanyang nirecord ang mga Buddhist worship, nagbo-worship sa mga demonyo at mga sa mga espiritu. At nirecord niya rin po mga Pentecostal movement na kung saan ay nagsasalita ng mga glossolalia speaking in tongues. They are just the same, mga kapatid. Ang tanong, bakit po sa karami-rami po ng maraming mga iglesia sa buong sanlibutan, marami po ang naliligaw at marami ang napepeke? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kaya ang ating pamantayan, mga kapatid na nakikinig ngayon, at sino mang ikaw na nakikinig sa aming Facebook Live, nais ko pong idiin sa atin na wala tayong ibang pamantayan kundi ang salita ng ating Panginoon, ang banal. Amen. Kaya we should be beware of every counterfeit of fake, mga kapatid, na gawa ng kaaway. Sapagkat ang sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 15, mga kapatid, by their fruits you shall know them. Sa kanilang bunga may malalaman mo sila kung sila'y totoo, mga kapatid. At marami po ay nagpapanggap na sila'y tupa. No, pero sa totoo lang sila po ay mga wolves na nakasuot tupa, mga kapatid. At nakakatakot ito kapag hindi po natin ito naagapan. They will think, mga kapatid, they will believe themselves to be spirit-filled Christians. Ako'y puspos ng banal na espiritu. Nagsasalita ako ng wika. Aking nililehans, biglang natutumba ang mga taong aking nililehans. Mga kapatid, ito ay aking personal. Nandiyan po, nakikinig ang aking kapatid ngayong gabi. Nakikinig ang aking ate. Ako po'y matagal sa born again. Marami akong pinasok born again. Nagsimula ako sa JIL at kami ang original na member sa Arroyo High School pa po. Wala pa ang Bukawi, wala pa po, mga kapatid, yan po. At kami nandyan sa init ng araw, maulanan, mainitan, mga kapatid, sa Arroyo High School. Kami ang urig na member ng JIL, mga kapatid, ni Brother Eddie Villanueva. At noon ay grade 3 lamang si Joel, Senator Joel Villanueva, na senator na natin ngayon, mga kapatid. Pero Ama, ang lagi kong panalangin sa akin, Ama, ang banal, totoo ba itong aking pinasukan? Isang araw, mga kapatid, ako'y nagtaka. Marami kami roon sa unahan na entablado po ng Arroyo High School. Libo-libo kami roon. Maya-maya papatong ang mga kamay. At sila'y magsasalita na ng iba't ibang mga kung ano-ano na hindi mo maintindihan. Ang tawag po doon ay hindi po gift of tongues. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo ay gift of tongues. Gift of tongues is different. It is not tantamount to speaking in tongues. Speaking in tongues is just glossolalia, mumbling and babbling without any understanding of any vowel, any consonant, mga kapatid. At maya-maya po, sasabihin nila, we are spirit-filled Christian. Mga kapatid, sa lahat ng narong libo-libo, sapagkat ako'y nananalang, Ama, ang mga kapatid, ako lang ang hindi natutumba. At nagtataka si na Brother Eddie, at di ako natutumba sapagkat aking nilalabanan, mga kapatid. Doon po ako nagsimulang talagang magising ako. Pero sabi ng Panginoon, talagang hinahatak ako ng Panginoon sa tamang katotohanan, mga kapatid. Kaysa kung patotoo sa inyo, nag-member ako ng CCA, nag-member ako ng Church, nag-member ako ng Baptist, nag-member po ako ng... Lahat ng yan ay something to do, mga kapatid, na sinasabi ng Spirit-filled Christian. Sapagkat hindi ka maliligtas kung hindi ka Spirit-filled Christian at hindi ka pwede maging Spirit-filled kung hindi ka nagsasalita ng speaking in tongues, mga kapatid. Ang tanong, sila ba'y sa Panginoon? Alam natin marami po, multitudes will be deceived. Napakarami. Kung ako po ay hindi umalis doon, ano na kaya ako ngayon, mga kapatid?
Kung kaya ako'y hindi nakinig sa Holy Spirit at ako po'y napunta sa Seventh-day Adventist, ano kaya, mga kapatid ko, inigasan ko ang aking puso at doon ako masaya sa aking mga ano roon. Pero mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. At bakit po, mga kapatid? Sapagkat ang dyablo ay hindi po magpapakitang may sungay. Ano po, yan po yung mga imahinasyon lang, mga kapatid. Sapagkat sa langit man, siya po ang pinakamagandang ano po, anghel sa langit, mga kapatid. Dito sa lupa, mga kapatid, ay magkukunwa siyang, ano po, siya po angels of light, mga kapatid. At sinasabi natin mga kapatid, gumagawa siya ng paraan para ang tao hindi maligtas. Gagawa ng iba't ibang mga himala. Gagawa ng iba't ibang mga spectacular, sensational, mga kapatid, na iba't ibang mga event na ito upang ang tao ay malinlang. Ang nakakatakot, mga kapatid, marami pong mga tao ay talagang sa ating panahon ay marami panilinlang. Kaya sabi po sa Matthew, mga kapatid, for there shall arise false Christ, false prophet, and shall show great signs and wonders, inasmuch as, mga kapatid, I'd like to zero in, they shall deceive even the very elect. Kaya mga kapatid, kahit po yung mga Adventista, na sabi natin Adventista ay pwedeng ma-deceive kapag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kapag po tayo hindi po nananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Marami na sa mga group chat, Pastor, totoo ba ito? Pastor, totoo ba ito? Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, what the Bible teaches us, thus saith the Lord, thus saith the Scripture, mga kapatid. Sapagkat kung hindi tayo matiim sa ating pananampalataya at pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, sinungaling ba ang Panginoon? Sabi rito, even the very elect. Kaya kung hindi tayo matatag, kung hindi malalim ang ating pong mga pananampalataya, ang ating tinutuntunan ay buhangin lang, mga kapatid, maggibay ang ating pananampalataya. Madali tayong makukuha ng kaaway, mga kapatid. Sabi nila, oy, nandun daw sa Pampanga si Jesus nagpapakita. Nandun nagmi-miracle. Oy, pumunta tayo doon. Nandun daw sa kay Titingga. Tara na, takbuhan na. Mga kapatid, ang paa ni Jesus ay hindi tutungtong sa lupa pagdating sa kapangalawa, mga kapatid. Mananatili siya sa ere, mga kapatid. At kailanman, hindi niya kayang bumasa, ang dyablo, hindi niya kayang bumasa ng isip, mga kapatid. Tatandaan niyo yan, hindi niya kayang bumasa ng isip. Kaya alam niya, mga kapatid, alam niya na siya po'y talunan na. Kaya marami po ngayon, ang panlaban ngayon ng kaaway, ang panlaban ng dyablo, miracles. No? Miracles. Mga himala. At ang tao, mahilig po sa himala. To the law and to the testimony. Alam natin, ang batas ng Diyos. At ang espiritu ng propesya, hindi hula. The spirit of prophecy. So, ang tamang in translation ay, propesya, hindi po hula, mga kapatid. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng pero tandaan natin, ito ang ating pamantayan. Kaya sa atin, mga kapatid, kahit nasasabi natin, parang lobo siya, para siya tupa, madali natin madidetect. Minsan po, na-invite ako sa isang ma'am, pwede ba kayo ma-invite sa dahil ang galing-galing po ng speaker, ganun-ganon. Alam niyo po, 10 minutes lang ako nakakaupo, alam ko na. Sabi ko sa mga kapatid, ba't in-invite niyo yan? Sabi ko ganan, may ibang turo siya. Paano niyo na-detect? Alam ko, mga kapatid. So paano kaya kung tayo ay oo ng oo, tanggap tayo ng tanggap? Hindi po ganon, mga kapatid. Kahit ako na nagtuturo sa inyo na kapag ang itinuturo ko ay hiwalay sa Biblia at wala po sa spirit of prophecy, mga kapatid, tama na. Tapusin na natin ang ating pagtuturo. Kaya importante po sa atin ay meron tayong banal na kasulatan, mga kapatid, na siyang pamantayan ng ating pag-aaral. Pagkat alam natin, halimbawa po, the spirit of the man sa kamatayan. Naniniwala, dumalaw. Marami po ay, na-possess daw ni Virgin Mary, na-possess daw ni Santo Niño. Kailan pa naging Santo Niño si Jesus, mga kapatid? Kailan pa na si Virgin Mary ay hanggang ngayon siya po'y patay,
mga kapatid, at naghihintay rin si Mary ng ano po, at hindi na siya virgin. Sa bakit? Naipanganak na si Jesus, nagsama si Joseph at saka si Mary, at hindi siya po pwedeng, mga kapatid, na sasabihin natin siya po immaculate at siya po co-redemptrix, sapagkat bukas, mga kapatid, huwag kayo mawawala, sapagkat patindi po ng patindi ang ating pag-aaral, mga kapatid. Let us expose, lahat natin expose, i-reveal natin, i-disclose natin ang mga pag-aaral, sapagkat importante. Malay nyo, mamayang gabi mamatay na ako, bukas, hindi ko alam, mga kapatid. Paano kung aking itinago ang katotohanan? Ito, maraming naniniwala na pag namatay ang tao, diretso sa langit pag mabuti, pagka masama sa impyerno. At kapag nasa gitna ng kanyang masama't mabuti, nasa purgatorio daw. Where in the world is that? Where in the Bible that we can read when the man dies? He go directly, or she goes directly to heaven, to the hell, or even to the purgatory. Itataya ko ang pangalan ko. Itataya ko ang aking buhay, mga kapatid, na walang karapatan tayong magdagdag at bawasan ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Revelation chapter 22, verses 18 to 19, ang magbawas at magdagdag. Yan sa mga politiko, dagbawas na bosto. Pero ang Biblia, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Ang ating pamantayan, mga kapatid, the Scripture interprets Scripture. The Scripture compare the Scripture, mga kapatid. Yun ang pamantayan ng ating pag-aaral, at walang bawas at walang dagdag, mga kapatid. Anong ginawa ng kaaway, mga kapatid? Napaniwala ang maraming mga tao. Ang Bible, the dead are asleep. The dead are in the grave. The dead knows nothing, mga kapatid. The dead do not return to their homes. Saan natin makikita to, mga kapatid? Natutulog lang ang mga patay. No? Mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 14. The dead in the grave. Mga kapatid, kitang-kita natin ang Biblia. John chapter 5, 20 to 29. The dead knows nothing. Ecclesiastes chapter 9 verses 5, 6, and 10. Mga kapatid, the dead do not return to their homes, mga kapatid. Ano po ang sabi ng Psalms 146 verses 3, 4, and 5. Psalms 115 verse 17. Mga kapatid, napakadami po mga tekstong ito. At naniniwala tayo na sasabihin nila na ayan, napoposes na rin ng ganito. Ayan, dumating at dumalaw daw ang mga patay. Dumalaw daw ang kaluluwa ni ganito. Meron daw hindi nagkakatulog. Ay, enchanted ang lugar na yan kasi nandyan, meron pa siguro may ipapagawa pa yung namatay dyan. Kaya bumabalik ang kanyang kaluluwa, mga kapatid. Sorry po sa lahat na nakikinig ngayong gabi, lalo na po sa ating Facebook Live. Yun po'y pawang kasinungalingan. How many people are burning in hell now? No? Wala pa pong hell. Wala. Zero. At ang sabi po ng Matthew chapter 13, 37, mga kapatid, 50, na mangyayari ang mga bagay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus pagkatapos, mga kapatid, ng 1,000 years o millennium. Ang lahat ng bulaang propeta, bulaang tagapagturo, bulaang ministro, bulaang pastor, bulaang pare, bulaang pop, lahat ng mga bulaan, mga kapatid, lahat ng yan, ibubulig sila sa dagat-dagatang apoy ng asupre at ng apoy, kasama po ng diablo at mga demonyo. Sayang, no? Napasama ang tao na dapat ito'y para lang tatanas at mga demonyo. Pero mga kapatid, ang ginawa po, may napasamang mga tao sa lahat na nag-reject sa ating Panginoong Hesus. At alam natin, ang hellfire is not burning now. Hindi pa po, mga kapatid. Pero ano po ang vision tungkol dito? Marami po. Sila rin namatay. Marami po akong sa Russia, sa Amerika, sa Pilipinas, sa India, sa Cambodia. Sila rin namatay na. Nung sila namatay na, mga kapatid, ay tumataas daw ang kanila kaluluwa. At bigla raw dumating doon sila sa hell. Sabi raw, parang awa nyo na, pabalikin nyo na po ako. Nakita daw ang hell, Meron naman po, pinakita raw ang langit. Kung nakikipag-usap pa raw ang Panginoon.
Mga kapatid ko, si Ellen White nga, hindi pinakita ang mukha sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, pwede ko bang makita? Sabi ng anghel, wag, kapag pinakita sa iyo ang mukha ng Panginoon, hindi ka na makakabalik, mamatay ka. Mga kapatid, hindi po ganoon ang ating pong paniniwala. Pero mga kapatid, marami pong napapaniwala. At ako'y nagtataka ha. Mga iba pang mga nananampalatayaan ng Biblia. Pero sabi ko, hindi pa ito nagbabasa ng Bible. Kaya po sa atin, ang ating test to the law and to the testimony, kapag hindi nagsasalita tungkol doon at hindi itinuturo ang banal na kasulatan, ang batas, ang kautusan, at ang spirit of prophecy, tunay na walang liwanag sa kanila, mga kapatid. Nakakatakot po. Sapagkat marami pong maliligaw. Kaya sa atin, ang test number 2 ay testimony. Marami po mga fake healer. Ayun. Pumunta ka kay Kibuloy, pumunta kay Almeda. No, nasaan na po si Almeda, miracle Jesus miracle. Punta ka sa ganung mga iba't ibang mga mga tinatawag na para-church. No, ang tawag sa kanila mga para-church, mga born again. So ang tanong mga kapatid, sila ba ay sa Panginoon? Huwag nating sabihin, ay sa Panginoon yan, dahil Bible naman, Jesus naman. Mga kapatid, nakakatakot po sapagkat ang ating tatandaan, kayong nakikinig po sa akin ngayon, nakikiusap ako, walang iba, ang ating test to the law and to the testimony. Mga kapatid, kapag yung mga yan ay hindi po sila na-uphold ang kautusan ng Diyos at ang spirit of prophecy, masasabi mo bang sila sa Panginoon? At ang sabi rito mga kapatid, it is better to obey God rather than men. Mga kapatid, let us obey the Lord. Alam natin na marami pong mga tao sa ngayon ay napapaniwala sa iba't ibang turo ni Satanas. Naalala natin mga kapatid, ang kapangyarihan ng dyablo, ang kanyang power. Tandaan natin ipinagkaloob niya sa isang beast. At alam natin yung beast na yun mga kapatid ay Antichrist. Na-identify na natin 2 days ago ang Antichrist mga kapatid. At ang power na yun ay nagpapatuloy. Ibinigay naman sa mga apostate Protestantism. Kaya po mga kapatid, ang 3 espiritong lumabas sa Revelation chapter 16. Ito ay spiritualism, occultism, apostate Protestantism. Sorry po At ang pangatlo po, the Roman Catholic Church. Sorry po. Lahat sila. No, kaya nga sabi sa atin ng Panginoon sa 3 anghel na mensahe, come out of here my people! Mga kapatid, lumabas tayo dyan sa maling turo sapagkat ang spiritual Babylon ay fallen, bumagsak na mga kapatid. So nangangailangang lumabas tayo sa ina ng patotot. Mga kapatid, can the devil works miracle? Yes. Sa anong paraan? And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon. Saan po nanggaling po mga kapatid? Yung 3 itong spirito na ito ay parang para po sila mga frogs, palaka. At nanggaling daw po sa bibig nino. Alam natin, Revelation chapter 12 verse 9, the dragon, ang diablo, ang Satanas, ang matandang ahas, ang ama ng kasinungalingan, Revelation chapter 12 verse 9, nanggaling sa kanyang bibig ang 3 kakaibang espiritu mga kapatid. At ito po ay gumagawa daw po ng mga kapatid, hindi po ako may sabi. Basahin natin, out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet. Ano po ang kanyang gawa? Mga kapatid, ulitin ko. Sorry po, ulitin natin. For they are what? The spirits of the devil, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to battle for the great day of God Almighty. Gumagawa po ng mga miracles mga kapatid. Kaya katakot-takot ang iba pong tao, dahil sila hopeless, helpless,
ay talagang lahat gagawin para lang gumaling sa kanilang karamdaman. Talagang gagawin yon mga kapatid. Pupuntahan ang pinakamalayong bundok, marating lang yung nagpapagaling at doon daw ay sumanib daw si Senyor Santo Niño, mga kapatid. Itataya ko ang buhay ko, mga kapatid. Wala kang mababasang Santo Niño sa Biblia. Sorry po, mga kapatid. Wala kang mababasa dyan na Immaculate Conception, Mother Perpetua. Wala po, mga kapatid. Wala po. And I saw this unclean spirit, like France, ay nanggaling kay Satanas. Mga bulaang guro, bulaang propeta. At meron po mga kapatid na tongues. Bakit po sinabi yon? Na they were being captives by the tongues, mga kapatid. Sapagkat they are breaking, mga kapatid, ang kautusan ng ating pong Panginoon. The dragon, mga kapatid, the beast and the false prophet, Satan and paganism, Roman Catholic Church. At alam natin, mga kapatid, the apostate Protestantism. Nakakalungkot ang Amerika. Dating sila ay talagang nag-uphold ng salita ng Diyos. At ang mga sa Europe, kaya that's why tinawag na Protestantism. They are protesting against the teachings of the Catholic Church. Pero ngayon, mga kapatid, ano ito protest nila? Wala. Una, pinayagan mag-asawa ng parehas na sex, same-sex. Pinayagan, mga kapatid, ang magpa-abort. Legalize ang gumamit ng marijuana. Pero mga kapatid, ang nakakalungkot sa lahat, ang sakit, dinudurog ang puso ko, mga kapatid. Pinayagan yun sa kanilang mga korte, suprema, sa lahat-lahat. Pero gustong wasakin ang kautusan ng Panginoon. Pati yung monumento po ng Ten Commandments sa Supreme Court, mga kapatid, ay pinapatibag. At ang lahat ng mga school sa buong Amerika, mga kapatid, ay pinagbawal ang Biblia. Nakasama po at ang kautusan ay hindi dapat ituro sapagkat nag-i-indoctrinate daw po kapag isinama para ang kautusan sa mga bata na pag-aaralan. Yan po'y gawa ng dyablo, mga kapatid. They are spirit of the devil working miracles, mga kapatid. At ito'y naging global deception. Mga kapatid, sa lahat na nakikinig ngayon, ang COVID-19 ay hindi natural virus. Ang COVID-19 ay isa po itong ginawa at inimbento. Maging ito ay trial and error. It is a precursor sa darating na mas matindi pa, mga kapatid. At sinasabi, ito pong aking analysis, kaya ginagawa ng ganitong mga bagay. Doon lang pala sila mapapatigil sa mga ganitong bagay, kahit sa transportation, kahit doon sa trabaho, sa lahat. Ito lang pala. Mga kapatid, ayokong sabihin dito, malalim na pag-aaral yan, pero meron po akong ginagawa ngayon na malalim na pag-aaral tungkol po dyan sa COVID-19, mga kapatid. Iisa lang po ang may gawa niyan. Hindi nagbabago ang dyablo at hindi rin nagbabago ang ina ng patotot. Never nagbago po ang beast at never din nagbago ang dragon, mga kapatid. Alam natin yan. At dito gagawa sila ng wonders, making fire come down from heaven. Ayan, ayan na, nagpakita na si Kristo. Ayan na, mayroon pang bumubulusok na mga apoy. Alam ba niyo, mga kapatid, nangyari ang maraming ganan. Dancing sun, mga kapatid, at iba't ibang mga miracles. At sinasabi nila na kung may tunay na revival, may counterfeit revival din po ang dyablo. At alam natin, doon sa Book of Acts chapter 2, ang genuine revival, the fire come from heaven is like a cloven tongue, at walang iba kundi ito ang banal na espiritu. Kung naranasan ng ating mga lingkod sa New Testament ang tinatawag na early rains, mga kapatid, mararanasan ng huling panahon ng mga anak ng Diyos ang outpouring of the latter rain in preparation, mga kapatid, sa loud cry. Mga kaibigan, nakikinig at mga kapatid, ang aking number 1 dalangin na ako po'y makaranas na mabuhusan ng huling ulan. That is for the perfections of our character. At alam natin, ito'y genuine, mga kapatid, na revival. Genuine, which is this, ito po ang tinatawag na
na ano po, gift of tongues. Hindi po speaking in tongues. Ang naranasan po nila ay hindi glossolalia na ngayon ay sa Greek po kasi glossolalia speaking in tongues, ano? Pero ang naranasan po nila gift of tongues. Mga kapatid, ako'y Tagalog. No, napunta ako sa ganoon. Aba, naintindihan ko kanilang salita at nakakapagsalita pa ako ng kanilang mga salita. Yun po ay gift of tongues, mga kapatid. Ako'y napunta ng Vietnam. Wala pong ilang araw, marunong ako mag-Vietnamese. Ako'y nag-crusade na may nakikinig sa atin ngayon, taga Kanumay, mga kapatid. Alam yan nila Kanumay, ano po? Sa Valenzuela. Ako'y nag-volunteer doon po sa lugar po ng Estancia Iloilo, sa malapit sa Higante Island, which is yung ano po, isang isla doon, mga kapatid. Ay doon ni Ilonggo. Sabi ko, paano maintindihan ko? At paano nila maintindihan ako? Hindi pwedeng Tagalog, hindi pwedeng English. Panginoon, tulungan mo po naman ako. Bigyan po ako ninyo ng gift of tongues, Panginoon. Mga kapatid, 4 days, fluent na po ako mag-Ilonggo. Pero after po ng evangelistic meeting, naunawaan ko sila, pero hindi na po ako makapagsalita ng fluent. Yun po ang gift of tongues, mga kapatid, ang sinasabi po ng Korinto, na naranasan po, mga kapatid nila Pedro at ang lahat ng mga alagad ng ating Panginoon. Sa ngayon, bigla pagulong-gulong, gusto ko sana maglagay rito ng video pa, no? Yung talagang footage po ng isang live na sumasamba sa kanilang mga kung ano-ano, no? Talaga naman po, para silang na-possess sila ng demonyo. Hindi sila possessed ng Holy Spirit. Hindi ganon ang possession ng banal na espiritu. The banal na espiritu po, na-possess ka. Ikaw ay pinuspos. You become more gentle, mga kapatid. You become more timid. You become more bold in sharing the word of God. Pero sa kanila kakaiba, mga kapatid. Umaangat ang katawan doon sa lupa. Nambabalisik ang kalamang mga mata. Naglalaway na kung ana at pagulong-gulong-gulong sila, mga kapatid. Hindi sila filled ng Holy Spirit, but they are being filled with the spirit of the devil, mga kapatid. Sorry po, talagang ganito. Hindi ko pwedeng itago ito, mga kapatid. At ito, dideceive niya ang marami. Sa anong paraan? Anong test ang gagawin natin para sa kanila? Sa miracles ba o Bible? Mga kapatid. Pero nakakalungkot. Ngayon, pati na raw ang Baptist ngayon, pati ang Baptist nag-speaking in tongues na yun. Ang mga Methodist nag-speaking in tongues. Ang mga church sa Ellen Wills, yung mga tinatawag nating mga ibang Protestant churches, nag-speaking in tongues na. At paggamit ng mga drums, mga kapatid. Kaya po, ang drums, pinakita po yung kay Ellen White. I had the visions. It's a drum. They're using drums. They are just like dancing with the devil, mga kapatid. Kaya po tayo dapat maingat tayo kahit sa music natin, mga kapatid. Hindi dahil, yung si Misintay na yan, conservative kasi yan. Yan kasi ay matandang dalaga. Huwag niyo pong ikakapitalize na ako'y matandang dalaga. Ikakapitalize na kasi ako'y conservative. Hindi po ganun, mga kapatid. Nung ating napag-aralan ng Biblia at Spirit of Prophecy, nakita ko dito, mga kapatid, na suling araw, sabing ganan, ipinakita kay Ellen White ang iba't ibang klaseng mga, yun nga po, lalo po drums, mga kapatid, na kung saan ay ginagamit upang pakipagsayaw kay Satanas. Kaya ang tanong, miracles to ba o Bible, mga kapatid? It is possible for someone to think na sila po ay nagpapagamit doon sa Panginoon. Pero mga kapatid, ang power ay galing kay Satanas. Ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang bunga ay malalaman mo sila. Hindi kita kilala. Ikaw, Panginoon, ako po'y nagpagaling sa pangalan mo. Panginoon, Panginoon, ako'y nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Paano, Panginoon? Bakit po? Sapagkat hindi mo ginawa ang aking kalooban. Anong iyong kalooban? Panginoon, Psalms chapter 40 verse 8. Ang kalooban mo, O Diyos, ay sundin ko ang iyong kautusan.
mga kapatid, at marami po. Marami gumagamit ng ganitong mga bagay. Nagpapalayas ika ng demonyo, naglelehans ika, natutumba ang lahat ng mga tao, nag-speaking in tongues, nag-rambling, nagsasayaw, sayo-sayaw, nagpapagulong-gulong sila doon sa kanilang bahay-sambahan, mga kapatid. Marami po ang ililigaw ng marami. At ang nakakalungkot, tayo mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Sorry po talaga, mga kapatid. Marami po ang maluloko. And they are using the devil's power, mga kapatid. At kailanman, hindi ito ang power ng ating Panginoon. Ang power ng Panginoon, mga kapatid, ay sundin mo, O Diyos, ang iyong kalooban. At ang iyong kalooban ay sundin mo ang iyong kautusan. Walang iba, mga kapatid. Ang ating pamantayan ay ang kautusan ng ating Panginoon. Test number 1, to the law. Test number 2, to the testimony of Jesus. Noong July 13, 1917, may isang babae na nagpakita daw sa kanya ang muli, ang mahal na birhen, apparition. Totoong buhay ito, mga kapatid. Ulit. At nakita niya, sabi niya, you have seen hell where the soul of poor sinners go. Grabe, no? Para ro iligtas, God wants to establish a devotion to my immaculate heart ni Mary, mga kapatid. Kailangan daw po makapag-establish kayo ng mga simbahan dahil po in honor daw kay Virgin Mary sa kanyang immaculate na yan. Noong August 13, 1917, mga kapatid, 30,000 mga tao ang pumunta sa Cova da Ira, mga kapatid, upang tingnan nila ang apparition ni Mary. Napakadaming taong pumunta roon, mga kapatid. At ang sabi doon sa istoryang ito, mga kapatid, nung naging 30,000 na, naging 75,000 na ipinakita sa kanila ang isang malaking miracle daw. At sapagkat niya meron nagdadancing daw po yung ang araw at ipinapakita ang Virgin Mary sa tao. Maya-maya, mga kapatid, nagkaroon po ng rays of light na iba't ibang kulay. At nagra-radiate ang araw doon sa mga 75,000 na tao na naniniwala sa apparition, mga kapatid. At biglang-bila, mga kapatid, ang araw ay naging silver disc at nag-iiba-iba ng kulay, mga kapatid. At maya-maya, bigla po itong gumugulong na parang wheel. At biglang-bila, mga kapatid, na ito lumulundag back and forth doon at dito sa lupa, doon sa dito sa lupa. Yun daw pong araw na yun, mga kapatid. And finally, mga kapatid, bigla pong nag-break loose, mga kapatid, ang araw na iyon. At para bagang magko-collide at sasabog dito sa lupa. If you think this sound crazy, remember 75,000 people saw this miracle. This is a photo of a crowd that witnessed that miracle. The people thought that they were going to be destroyed, so they began to pray for the Virgin to save them. And the Virgin Mary told them, mga kapatid, anong tawag sila? Dasal kayo sa rosaryo, mga kapatid. Kaya biglang nawala ang babae. Yung doon si Mama Mary na yun, mga kapatid. Ang tanong, sinong gumawa ng miracle na yun? Diablo. Kahit anong gawin, hindi po pwedeng sabihin po, sapagkat Mary hanggang ngayon ay patay pa. Sorry po. Si Mary po ngayon ay naghihintay pa sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. And then in 1963, ginawa siyang co-redemptrix. 1965, ginawa siyang mga kapatid, Mother of God. Tanong, meron bang ina ang Diyos? Meron bang po pwedeng
co-redemptrix, si Jesus lang ang nag-redeem sa atin. Pero dineclare siya ng Catholic Church na sinasabing, you are now declared as the co-redemptrix of Jesus, na hindi po pwedeng dadaan sa iyo. Kailangan dadaan muna sa nanay bago ang nanay makikiusap sa anak, ang anak sa ama. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, there is only one mediator between man and God, the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Walang iba. At itong mga apparition na ito na hindi alam ng ating mga kaibigang Katoliko at Muslim, pinaglaruan sila ni Muhammad dahil si Fatima na ginawa nilang Diyos, mga kapatid, ginawa nilang Mary, ginawa nilang Virgin, mga kapatid. Ito'y anak ni Muhammad kay Khadija na dating madre, mga kapatid. At karoon ng concordance between Catholics and Muslim, mga kapatid, na upang isara ang kanilang mga labi, gawing Diyos si Fatima na paborito niyang anak ni Muhammad. Walang kaalaman mga Catholic ang Fatima at ay ni Khadija kay Muhammad. Marami po dyan. Sacrifice sa mga panalangin sa mga patay. At ito pa ang sabi niya, pray a great deal and make sacrifices for sinners. For many souls go to hell for not having someone to pray and make sacrifices for them. Yun do po ang sinabi ng Mary na yung apparition, mga kapatid, noong 1917. Ang tanong, ito ba'y tapat? Mga kapatid, sensya na po, hands up ako. Hindi po pwede mangyari ang mga bagay na ito sapat alam natin wala pa pong hell ngayon, mga kapatid. Pangalawa, wala pong dapat magsakripisyo. Si Kristo nagsacrifice sa atin. No one can substitute the sacrifice of Jesus that He died on the cross of Calvary to redeem us. Amen. Walang sino man ang pwede magsakripisyo para sa ating mga makasalanan. Hindi po pwede kung sino. Si Kristo lang ang may karapatang nagsakripisyo. Siya'y nagsakripisyong namatay na para sa atin na buhay na magmuli at siya'y darating muli, mga kapatid, sa lahat ng mananampalatayang totoo kay Kristo upang tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, kaibigan, ang dyablo para aming pinanlolokong ginagawa siya. Sa mga kabahan ng ginagawa niya yung musika. Sa ibang mga tagapagturo, pinaniwa ang miracle, ang mga laying of hands para matumba ang mga member at mag-speaking in tongues. Ang iba'y nagkakaroon ng mga himala at ano-ano pa. Kapatid at kaibigan, nakikinig. Ang apparition ay gawa ng dyablo. Ang occultism ay gawa ng dyablo. Hindi natin kailangan karoon pa tayo ng penance at sakripisyo na tayo mga kapatid, ang ginagawa nila pag sinasabi ng Katolikong mahal na araw at iba't ibang mga pagpapahirap para po ma-redeem ang kanilang kasalanan. Once and for all, mga kapatid, si Jesus ang nagsakripisyo sa atin. Namatay siya upang ikaw at ako'y maligtas. Meron pa tayong chance ngayon, mga kapatid, natanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. May chance pa tayo na hindi tayo mabulig sa apoy na impyerno at ng asupre. Sapagkat si Jesus, hindi po niya inalintana ang lahat ng hirap at pagbayubay ng kanyang katawan sa krus. Inari niya tayong ganap na para bagang hindi nangagkasala. Niligtas niya tayo sa kanyang biyaya dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. At siya rin na nagsabi sa John 14:6, I am the only way. Definite article, sa grammar po ng English, the only way, the truth, and the life. No one could come to the Father except Jesus. Hindi po si Mary, mga kapatid. Hindi si sino mang Fatima o apparition na yan, mga kapatid. Yan po'y gawa ng dyablo. Jesus. Si Jesus lang, mga kapatid. Ngayong gabi, kayo po'y aking tatanungin.
Nalubos na ba ang sakripisyo ni Jesus sa inyo? Masasabi niyo bang, Panginoon, salamat po. Nilubos ninyo ang sakripisyo niyo para sa akin. Kung nalubos ng Panginoon ang sakripisyo niya sa ating lahat, kaibigan na kikinig, pwede ka bang magtaas ng kamay? Panginoon, nilubos niyo ang sakripisyo niyo sa krus. Tayo manalangin. Amang banal, napakarami mga pandadaya, kasinungalingan ang ginawa ng dyablo. Naiiyak ako, Panginoon. Milyong-milyong tao, bilyong-bilyong tao ang mapapahamak sa apoy na impyerno at asupre, na hindi dapat ito nakalaan sa mga tao. Ang apoy ng impyerno at asupre, pagkatapos ng 1,000 taon ng mga mananampalataya nasa langit, ay muling darating dito sa lupa upang wasakin ng dyablo at ang kanyang mga kampong. At yung may napasamang mga tao, Panginoon. Kaya tulungan kami ngayong gabi sa sino mang nakikinig sa amin, Panginoon, na hindi kami mapaniwala sa anumang bagay na kaakibat ng dyablo, sapagkat ang pamantayan ninyo, Panginoon, to the law and to the testimony, if they speak not according to this world, simply because there is no light in them. O Diyos na dakila sa lahat, pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig at ang lahat na nag-aaral at naaabot ng aming pag-aaral na ito, Panginoon. At tulungan kaming lahat na aming ipagpapasya na sapat ang ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus at nabuhay na magmuli at muling darating upang ang sino man na tunay na nagsampalataya at tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ay magkaroon ng karapatan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa dugo ni Jesus. Salamat sa banal na Espiritu at tumutugay-gay sa bawat isa sa amin. At ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.